Tagal ng issue, ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Does the president feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue, ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Eh, di umamin ka rin, Madam Claire. Napasinungalingan na pala eh. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. Dapat kasi, Madam Claire, nagpa-drug test siya, hindi yung sa dugo, dapat hair follicle test para kahit na ilang taon na siya ay gumagamit ay kuha pa rin. Hindi yung sa dugo. Pag sa dugo kasi, mga ilang buwan lang yan, wala na eh, mawawala na eh. Eh pag sa hair follicle test na sinasabi nila, kahit ilang taon pa yan, kuwang-kuha pa rin yan. O bakit ayaw niyong umasa doon sa hamon na yon? At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ay nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Ano, Madam Claire? Anong sinasabi mong mas marami pang naniniwala sa kay Bongbong Marcos? Samantalang sa ipis nga, hindi na siya manalo? Have you spoken to the president since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean, I am not holding my punches anymore? Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo, pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am, may basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy? Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Ibig sabihin, lahat nung sinabi ni Saldico at ni Amy Marcos, fake news? Yung sinabi ni Pangulong Duterte na gumagamit ng droga si BBM, fake news yun? Eh paano kung gayahin ka ng mga ng mga dawit sa flood control? Sabihin din nila fake news ang lahat na yan. O, di wala nang mananagot, kakaawa naman ang taong bayan yan. Di ba?